Good morning mga pamangkin. Dito matete here with another part 1. And for today, ayan, ngayon lang ulit tayo ng part 1. And yan, pauli-uli tayo syempre. Kasi dito mo, hindi nagbablog yan ng papasok sa trabaho. Kasi syempre, sobrang dilim. And alam niyo naman pag madilim, hindi ako makikita. Kaya umaga lagi tayo nag-vlog. So it's good morning again. Right now, dito tayo sa Yakma Boulevard. JW Yakma Boulevard. Hey, yan. Medyo tumatagos na ano. Sorry. So again, Yakma Boulevard tayo ngayon. Babandang Soler, tsaka pa dito, Okada. So, ano yung usual route natin pa-uwi? Hindi naman nagbabago. Ayoko lang baguhin kasi syempre, ito yung pinakamabilis na route eh. As much as possible, pag umuwi ako, ayoko yung pa-araw na. Nakakairita kasi. So, maitim na nga si Tito mo. Maitim na nga si Tito mo, Tete. Eating palalo pag nakaraw. Tsaka yun, medyo nakaka-exhaust lang. And for today, before we move to our content for today, special shoutout muna sa mga tao. Again, sa mga pamangking ko dyan, shoutout. Sa mga followers. Kay special mention, special shoutout po para kay Boss Jake Delgado. Salamat sa bakape nung last time. On-site ka. Then kay brother Raymond Submise, shoutout sa'yo brother. On-site ka na rin para happy tayo. Tapos sino pa ba? Ito yung taong hindi nagagalit pag hindi siya na-shoutout, si Patty Cutie. Yan, Patty Cutie. Shoutout sa'yo, kapatid. So ayan, sinoutout ulit kita. Sana share mo naman yung vlogs ko. And anyways, right now, ayan, pauwi nga tayo, papunta na. And ano ba meron lately? So wala namang masyadong gana except dun sa mga viral ngayon, which is first, okay, Jokoy. If you don't know Jokoy is a Filipino-American comedian. So, nag-present siya sa Golden Globe Awards something. Pero hindi pumatok yung movie, yung mga jokes niya. Yan, ang daming bashers. And medyo nakakairita. Kasi kapwa Pilipino rin yung bumabash sa sakit. Yung mga napansin. Nakakairita lang yun. Kasi ito yan eh. Isang mali lang ng tao talaga. Matik po putaktiin ka ng kung ano-anong komento. Which is napakapangit. So, hindi naman sa wala namang ginawang mali dun si kung tutusin. Ang pagkakamali lang niya siguro yung short time niya na preparation, which is 10 days lang. Tapos syempre pag mag-represent ka kasi syempre katulad yung mga major events, major awards, right? Yung mga ganyan, dapat well prepared ka. So hindi siya ganun ka-prepare. Then yung mga jokes niya, syempre medyo formal yung event. Mapapansin nyo parang yung tawa ng tao is hindi which is okay lang. Pero going back to the reason why I open up Sir Jokoy, binitbit niya kasi yung binitbit niya yung
Filipino culture sa ibang bansa. I-represent niya tayo for how many years? Or like decade already. Tapos isang mali lang, isang katutak na bash. Parang ang pangit. Especially Pilipino pa yung bumabash sa kanya. Which is part ng mga hindi mawawala kasi yung bashers. So, napakapangit lang kasi instead na supportahan natin yung kapwa natin Pilipino, parang dinown pa natin. Hindi ko alam kung ano meron o talagang ugali na ba ng Pilipino yun na pag down yung isang sikat na tao, aapakan at aapakan mo pa to, patalunan mo pa siya, kumbaga ilulugmok mo talaga sorry ba, ilulugmok mo kung pa talaga sa putikan. Nakaka-sadden. Instead na yung kapwa mo Filipino susuportahan mo, hindi, ilulugmok mo ba. For me, ako isa ako sa mga big fan niya. Fan ako ni Sir Jokoy. Galing niya magpatawa. Kasi lagi niya binabanatan yung nanay niya doon, syempre. Which is very common na trait ng isang Filipino mother. Lagi niyang pinapakita kung gaano mag-alaga ang isang Pilipinang nanay. And yun lang, nakaka-disappoint lang kasi kapwa Pilipino, ida-down mo. Huwag naman sana ganun. Wish ko lang sana matanggal na yung ganong attitude natin na pag binash yung kapwa natin Pilipino ng ibang lahi, gagatungan pa natin. Kumbaga, let's try to defend sometimes. Try to defend our fellow Filipino. Kasi si Sir Jokoy, binitbit niya talaga yung ano natin yung kultura natin. Kulturang Pilipino, pinakita niya na comedic. Tapos pinasikat niya. Hindi lang siya yung sumikat ko sa pati yung mga Pilipino kasi more on jokes niya sa mga about Filipino. So sana mawala na yung ugali natin mga Pilipino na ida-down natin yung tao. Supportahan natin naman guys. Try to support our fellow Filipino na nagre-represent sa atin. Parang ito, lately sa mobile scene or sa esports scene, maraming bumabash kay Kyrie. If you know Kyrie, going to Kyrie now. Si Kyrie, player ng Onyx, Indo. Filipino siya. Ginawa siya ng mga Indonesians para maglaro sa isang team. Then, nag-represent siya doon sa team na yun. And then natalo. FYI, for those Indonesians, Kyrie is a good player. One of the best junglers that the Philippines can produce. It's just so happened that you guys don't understand how playmaking works or how the play works. And totoo sa'yo, pagkatalo ng Onyx nun sa M5, hindi kasalanan ka. Totoo sa'yo, binubuhat niya yung mga Indonesians eh. Binubuhat niya yung mga kanyang Indonesians. Na-coach yan, setting up the play, sige mo. Ilang beses nag-represent si Kyrie. And take note, hindi man sa masakit sa amin tong
ko sa Filipino, pero syempre yung straight sa MSC or sa King of the Seas Southeast Asia tournament, nakuha ng dito. So hindi pa ba sapat yun sa inyo? And bumagsak na naman yung cellphone natin, sorry na. Pag nalulubok talaga ako, ganito. So yun. So represent na ni Kylie ang bansang Indonesia. Hindi naman siya Indonesia, Filipino siya, pero nirepresent pa rin. Tapos ibabas siya. Ibabas siya, mga Indonesia. Tapos, ibabas din siya ng ibang Pilipino. So, napaka, ano naman. Medyo ang pangit talaga, pangit. Well, hindi naman kasalanan ng bata. Kasalanan ng bata. Kaya kinuha siya ng team na yun, syempre. Yung kita malaki. So, kailangan yung kita rin. Nagiging niya yung talent niya doon sa para kumita. Tapos, hindi lang niya na i-champion yung isang team during the world stage. Binash na siya ng team to and binash pa siya ng mga Pilipino. So, ang pahangit. Dapat defend niyo si Kylie. Defend niyo si Kylie na binuhat lang kayo ni Kylie. Huwag kayo mag-angas. Hindi mo gano'n. Dapat. So, going back. Ay, sorry. Sorry. Makasama tayo mga bikers. Mag-vlog na. May makasama tayo bikers. Ako pa uwi sila na nag-tour. Bike ride. And going back, yung ugaling ng mga Pilipino, sana ugaling pangit ng Pilipino na ida-down natin yung kapwa natin Pilipino. Tanggalin natin yung sa sistema. Yun lang ang isa. Kung maaari, as much as possible, supportahan nyo. Supportahan nyo yung kapwa nyo Pilipino na nagre-represent sa atin. Baga, hindi masamang sumuporta ng ibang lahi. Pero mas maganda kung suportahan din natin yung mga kapwa natin, yung mga kalahin natin. Yun lang yun. Siguro ito yung pansin ko na kaya tayo nagda-down minsan kasi kapwa natin hindi na nagda-down sa which is sana matanggal talaga. Yun lang. And right now, so again, going back to Joe Koy and Kylie, kung makapapadaan ng sa ito, it's okay. Mistakes happen, shit happens, and the only thing you need to do is move forward, be better next time. Yun lang. So, ano ba? Going out of that topic, marami ng bikers ngayon. It's Friday, by the way, guys. And yung iba babiyahe, iba naman, enjoy biker ito. Ako pa uwi. And sa mga kapwa ko bikers, ingat po tayo. Stay safe. Stay safe lagi. Follow street signs and yung mga street rules, yung mga traffic rules. Huwag po natin sasawayin yun. Para sa safe natin, safety natin. Bike lane lang po tayo, huwag po tayong bigit na. Ano ba? Yun, tapos keep yourself hydrated all the time kung magbabike ka. And be safe. Always magdasal din. So, going into another topic. Masaway.
gawin nyo, stop talaga, stop kayo. Gamitin yung time na yun para magpahinga kayo. Huwag po yung para-para kayo. Huwag po madaliin yung buhay nyo. Pagka bobo rin tayo. Tulad nito, bobo tayo. Yay! Tapos kumita pa sila. Right lane tayo. Nice. Cause ng accident yun. Bakong bike lane lang. Always. Pero pag may mga harang na ganito, ako saan sa ulo. Ayan, speaking, going to this topic now. Bike lane, ginagawang parkingan. Shoutout sa MMDA, shoutout sa Highway Patrol Group, shoutout sa mga city, LGUs, mga LGs. Bakit ganun? Kasi may counterflow. Ano ba yan? Wala na kasi kaya minsan nagkakos ng disgrasya eh. Sana naman po one time bibideo ako talaga itong mga ito. Kasi siyempre delikado rin po para sa aming mga siklista yun. Yung ginagawa ng iba na kumaka-counterflow, especially yung mga e-bike. Is lang, ako nag-e-bike din ako. May e-bike kami. Pero hindi ko ginagawa counterflow. Kasi sinusundan ko pa rin yung batas trapiko. Huwag po sanang gano'n na may marubal. Makakadisgrasya kayo. May magagalit po sa akin dito. Pero mali is mali. May mga angkas pa kayo. May mga sakay pa kayo, mga bata pa. Ilalagay nyo basta. Peligro yung mga tao. Ano? So, hindi nyo counterflow. Nagagalit kayo sa traffic minsan, pero hindi nyo alam kayo rin yung focus ng traffic. Saksan po ba? Kahit kung walang huli ang e-bike, sumunod pa rin kayo sa batas traffic. Please lang. Kaya may batas traffic po tayo is para sa ikapuputi, safety, sa iwas aberya baga sa mga sa ibang tao. Kasi hindi lang naman po kayo mapapahamak dyan. Marami rin mga apektuhan. Mga simpleng galawan yung mali. Pag na-disgrasya kayo, hindi lang kayo yung apektado to. Marami. Hindi nyo alam yung mga pinagagawa nyo is nakaka-apekto din. So, again, shout out sa inyo, mga bikers, mga ano. Ingat po lagi sa biyahe and keep safe. Yan. And again, today is a Friday, so expect heavy traffic, guys. Whoa! Look to your left, look to your right. Bago mag-go, para safe. Okay? Right now, yan. Ano na tayo? Medyo ako may dadaanan lang ako sa dadaanan ko na yung bahay ng parents ko. Ito sa Pasay. Parang ako. May dadaanan ako. So, yun lang tayo.
sir, mga ma'am, ingat-ingat po tayo lagi. Always, magdasal, keep safe, and enjoy life. Yun lang po. So again, this is your Tito Mabete signing out. Till next time.